Lolo, ano po ba yung hawak ninyo? Palagi ko po kasing nakikita na tuwing sumasapit ang Biyernes, inilalabas niyo po ang kwintas na may balot na itim na tela ang palawit. Para saan po ba yan? Wala namang ibig sabihin ng paglalabas ko ng kwintasa po. Inaalala ko lang ang araw na namatay ang alaga kong pusa. Mahusay at maganda itong gamiting pampaswerte, Apo. Ang totoo nito sa'yo ko talaga ito isusuot. Madalas ko lang ilabas ito kasi baka masira ang telang bumabalot sa palawit ng kwintas. Ang mabuti pa kunin mo na ito. Po? Ay, ayaw ko, Lolo. Ang sama naman po kasi ng itsura, baka pagtawanan pa ako ng mga kaibigan ko. Itabi niyo na lang po, o di kaya kay mama mo na lang po ibigay. Bakit? Maganda naman ito Bagay sa maputi mong balat. Tiyak na babagay ang kulay itim na tali ng kwintas sa'yo. Di ba sabi mo gusto mo magmukhang astig? Yung magmumukha kang lalaki na mandirigma? Ito na ang tamang pagkakataon para matupad ang pangarap mo. Eto na sa'yo na ito. Talagang ayaw ko po, Lolo. Pasensya na, babae naman po ako. Noon po, yan talaga ang pangarap ko pero bata pa po ako noon. Hindi tulad ngayon na dalaga na po ako. Hindi ko po talaga gustong suotin yan. Ano po ba kasi talaga yan? Bakit kailangan ko pong isuot ang kwintas na yan? Ang totoo alaala ito ng pinakamamahal kong pusa na alaga ko nung iwan ako ng lola mo. Magmula kasi nang dalhin niya ang kakambal ng mama mo, ang pusa ko at ang mama mo ang naiwan sa akin. Nang isilang kasi ang pusa kong yon, nakuha ko ito kasama sa balot sa katawan ng pusa. Nakakalungkot isipin na tuluyang maitatabi na lang sa mahabang panahon ito. Nang makita ni Elida ang lungkot sa mukha ni Lolo Tomas, bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala na baka tuluyan ng sumama ang loob nito sa kanya. Lalo na nang muli nitong ibinabalik ang hawak na kwintas sa lalagyan nitong maliit na bag na may tali ring pansara. Kaya naman wala sa loob na kinuha na lang niya ang kwintas at isinuot sa leeg. Sumaya ang matanda, kaya't masigla itong napatayo at tuwang-tuwang niyakap siya nito. Salamat. Akala ko hindi mo natatanggapin ang kwintas Regalo ko na yan sa'yo, Apo. Hindi ba't kaarawan mo naman sa susunod na Biyernes? Teka, ang tagal naman yata ng mama at papa mo. Ang sabi nila magtatanim lang daw sila ng kamuting kahoy sa kaingin. Abay, 5:00 na ng hapon na. Wala pa rin sila. Sunduin na po kaya natin, Lolo. Ilang minuto na lang ay magdidilim na ang paligid. Baka po nalibang sila sa pagtatanim ng kamoting kahoy at hindi nila namamalayan ng oras. Ang mabuti pa nga puntahan na natin sila. Nagugutom na rin ako at gusto ko nang kumain. O sige na, dalhin mo na ang aking itak, saka lumang gasera at posporo para kung sakaling gabihin tayo sa daan, may magagamit tayong pang-ilaw. Agad na sumunod si Elida sa utos ng kanyang lolo habang nagsusuot ito ng tsinelas. Pagkatapos niyang maihanda ang mga gamit ay naglakad na sila patungo sa kaingin ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman habang binabagtas nila ang makitid na daan. Mabigat ang kanyang dibdib kaya't panay ang kanyang buntong hininga na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng kanyang lolo Tomas. Abay, kanina ko pa naririnig ang iyong pagbuntong hininga. May problema ka ba? Kasi Polo, bigla pong bumigat ang aking dibdib. Para po bang bigla akong kinabahan? Parang may hindi magandang mangyayari. Ay, Diyos ko pong bata ka. Baka naman kung ano-ano ang iniisip mo. Bilisan mo na lang ang iyong paglalakad nang makarating na tayo sa kanila. Ewan ko, Lolo. Basta bigla akong kinabahan. Natatakot po ako pero hindi ko po alam kung bakit. Isa pa, ang kwintas na suot ko po bigla na lang uminit. Bakit po kaya? Ano ka mo? Bigla na lang uminit? Tara, bilisan mo. Lakihan mo na ang iyong paghakbang. Kailangan nating makarating sa kaingin. Bakit po, Lolo? Panganib ang hatid kapag ang suot mong kwintas ay biglang uminit. Kahit humihingal sa pagmamadali ay nagawa pa rin ni Lolo Tomas na magpauna sa paglalakad kay Elida. Lalong nabingi si Elida sa lakas ng pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi naman kasi gano'n ang ugali ng kanyang mga magulang na magpapagabi pa sa kabundukan.
Kaya habang naglalakad ay panayang dasal niya na sana'y nagkamali lang siya ng kanyang hinalang baka napahamak na ang kanyang mga magulang. Pagdating nila sa kaingin, wala na roon ang mga magulang ni Elida. Pero napansin niyang nasa lupa ang tsinelas ng kanyang ama, kaya't muli pa silang nagmasid sa buong paligid. Hanggang bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na pagsigaw sa bandang kakahuyan. Boses yon ng kanyang inang takot na humahagulgol. Kaya naman nagmamadaling tinakbo nila ang pinagmumula ng tinig ng ina niyang si Gloria. Pagdating nila sa kinaroroonan nito ay kitang-kita nila ang isang uri ng nilalang na may nakakakilabot na itsura. Parang sasabog na sa sobrang kaba at pag-aalala ang dibdib ni Elida nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang amang si Pedring. Mama! Paano nangyari? Diyos ko, bilisan mo, Apo! Itayo mo ang mama mo! Anong nangyayari? Bakit nakarating na rito ang aswang na bulaw-bulaw? Tumayo ka, Gloria! Hindi niya dapat tayo makita! Mama, tara na po, umalis na po tayo rito. Nakikiusap ako sa inyo. Pero sa halip na pakinggan si Elida ng kanyang ina, ay mas ginusto pa nitong saklolohan ang kanyang amang nakuha ng halimaw. Ang ulo ng halimaw ay sa ahas na may maninipis at sangang dila. Ang katawan ay sa tao at may buntot na kawangis din ng sa ahas na may makakapal na kaliskis. Gulat na gulat si Elida nang makita ang kanyang amang nililingkis na ng malaking ahas, habang ang kanyang ina ay nakaluhod sa lupa at nakatulala na lang dahil nabigo na itong maabutang buhay ang asawa. Maging si Lolo Tomas ay hindi na rin nakapagsalita. Bagamat may mga luha ang mga mata, ay pinilit pa rin ng dalagang hilahin ang kamay ng kanyang ina. Mama! Tara na po! Tumakas na po tayo! Wala na si Papa! Patay na siya! Gloria, tumayo ka! Diyos ko po, pinatay na lang aswang na bulaw-bulaw ang iyong asawang si Pedring! Kaya wala na tayong magagawa! Umalis na tayo bago ka pa makita ng halimaw na yan! Mama! Tayo na po! Nakikiusap ako! Para nang nawala sa sarili ang kanyang ina habang walang tigil ito sa pag-iyak. Kulang na lang ay hilahin ni Elida ang kamay ng kanyang ina para makaalis at makatakas sa lugar na yon. Pero bigla na lang silang tumilapon sa malayo. Nahampas pa siya sa malaking punong binagsakan ng katawan niya at sumampay pa siya sa ugat nito. Hindi niya napaghandaan ang mga gagawin nang mahagip sila ng kanyang lolo ng buntot ng taong ahas. Naiwan ang kanyang ina na parang nagpabaya na ring magpalunok sa napakalaking ahas na nasa harapan nila. Halos mamilog ang mga mata at bibig ni Elida habang pinagmamasdan ang kaawa-awa niyang ina. Nilingkis muna ng taong ahas si Gloria, pagkatapos ay dahan-dahan itong nilunok hanggang sa mga paa na lang ang natitirang nakalabas sa bibig ng ahas. Natulala at naninigas na ang katawan niya dahil sa takot. Hinila na lamang siya ng kanyang lolo na agad na nakatayo mula sa pagkakatumba. Bilisan mo, Apo! Kailangang maitakas kita rito! Lolo, bakit tayo tumatakbo? Iligtas po natin sina Mama at Papa. Kailangan po nila ang tulong natin. Huwag muna tayong umalis. Hindi na kailangan! Nakita mo ba kung anong ginawa ng bulaw-bulaw sa mga magulang mo? Isa siyang halimaw at wala na siyang sinasanto. Halata sa kanyang gutom na. Hindi siya ordinaryong ahas. Isa siyang aswang na napapabilang sa lahi ng mga halimaw. Kaya kapag naabutan niya tayo, hindi siya magdadalawang isip na lapain tayo ng buhay. Paano na ang mga magulang ko? Saan na tayo pupunta, Lolo? Tatakas tayo sa lugar na ito. Ang isa sa nakakatakot na ugali ng bulaw-bulaw ay kapag nakita na niya ang taong nakakita sa kanyang mukha, ay hindi niya na ito titigilan hanggat hindi niya napapatay. Papatay niya tayo, kaya bilisan mo ang pagtakbo. Nararamdaman niya lang suot mong kwintas. Tama po kayo, Lolo. Sobrang init po na parang nakakapaso. Kaya nga ingatan mo ang kwintas. Dito tayo sa malaking puno ng santol. Sa palagay ko, ligtas tayo dito. Ano na po ang gagawin natin? Saka bakit po ganun ang itsura ng halimaw? Ngayon lang ako nakakita ng ganung uri ng nilalang.
Huwag ka nang masyadong maraming tanong at baka maamoy niya tayo dito sa pinagtataguan natin. Naririnig ko po ang paggapang ng ahas sa damuhan. Pati ang malansa niyang amoy ay naaamoy ko rin. Malapit lang po siya sa kinaroroonan natin. Nararamdaman ko po ang presensya niya, pati ang kanyang huni. Mukhang umeepekto na sa iyo ang kakayahan ng kwintas. Ikaw ba, hindi mo pa ba siya nakikita? Lolo, malapit na siya. Tara na, naaamoy niya tayo sa pinagtataguan natin. Ay Diyos ko, Apo, bilisan mo! Hindi na nga nagawa ni Elida ang sumagot pa sa kanyang lolo habang habol na rin ang kanyang hinga sa mabilis nilang pagtakbo. Naramdaman din niyang may sumusunod sa kanila kaya't mas lalo niyang binilisan ang paghakbang. Nakarinig din sila ng malakas na huni ng ahas kaya't naisip niyang nasa malapit lang ang aswang na humahabol sa kanila. May pagkakataong nadadapa ang dalaga sa maputik na daang palusong at paahon ng bundok. Idagdag pa ang mga sanga ng punong kahoy na sumusugat sa kanyang balat na lalo lang nagpatindi sa hirap na kanyang pinagdaraanan. Habang tumatakbo ay wala siyang tigil sa kaiiyak. Sa isang iglap lang ay naulila siya sa kanyang mga magulang. At ngayon, walang kasiguraduhan kung makakaligtas pa sila sa panganib na dala ng aswang na bulaw-bulaw. Nandito na tayo sa tabing kalsada. Siguradong may dadaan ditong last trip patungo Maynila. Doon muna tayo sa pinsang kong si Anthony. Mabuti na lang at palagi kong dala ang aking pitaka. Huwag tayong umalis, Lolo. Hindi po ako sasama sa'yo. Papatayin ko muna ang halimaw na yon. At anong gusto mo mangyari? Magpapalapa ka rin sa kanya? Katulad ng yung ina na nagpaubayang mapatay ng ganon-ganon lang ng aswang na yon? Hindi ko nakakayanin kung pati ikaw ay mapapahamak at wala man lang akong magawa para iligtas ka. Wala kang armas, wala kang laban sa kanya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Pinatay ng hayop na yon ng mga magulang ko. Hindi ako makakapayag na hindi man lang maipaghiganti ang aking mga magulang. Paano mo siya malalabanan? Alam mo bang mapanganib? Hinahanap na tayo ng halimaw na yun. Nakilala niya na tayo. Kaya sasama ka sa akin sa ayaw mo't sa gusto. Wala na ngang nagawa si Elida. Pagdating ng bus ay bigla siyang hinatak sa kamay ng kanyang lolo Tomas paakyat sa loob ng bus na huminto sa tapat nila. Pinagtitinginan sila ng mga nakasakay na pasahero dahil sa itsura nila. Putikan ang suot ni Elida na maong na short at sandong puti na may mga damong nakadikit na kung tawagin ay bagangan. Ang lolo naman niya ay may mga dahon-dahon pang nakasabit sa magulo nitong buhok, kaya't kitang-kita sa mga mukha ng pasahero ang labis na pagtataka at pag-aalala na baka sila'y mga kawatang handang manakit sa kanila. Pero walang pakialam si Elida sa ibang mga pasahero, basta't napahagulgol na lang siya pagkatapos nilang makaupo sa unahang bahagi ng sasakyan. Lalo lamang nagpalakas sa bulungan ng mga taong nakapaligid sa kanila ang naging reaksyon ni Elida ng mga sandaling yon. Pero hindi nila pinansin ang mga tao sa paligid nila. Makalipas ang ilang oras ay dumating sila ng madaling araw sa Maynila. Oh, bumaba na tayo. Naririto na tayo sa terminal ng bus. Sandali at tatawag lang ako ng tricycle. Hindi po tayo dapat umalis sa lugar na yon, Lolo. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Nandito na tayo sa Maynila. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa mga magulang mo sa probinsya. Hindi ko magagawang kalimutan ng ganun lang ang mga nangyari sa aking mga magulang. At hindi ninyo ako mapipigilang balikan ng halimaw na yon. Hindi ko gusto ang kaduwagang ipinakita ninyo, Lolo. Parang hindi man lang kayo nasaktan sa pagkamatay nila. Masakit sa akin. Galit na galit ako sa mga nangyari. Pero may magbabago ba? Kung maglupasay ako ng iyak dito, mabubuhay ba ang iyong mga magulang? Ikaw ang inaalala ko. Ayokong pati ikaw ay mapahamak dahil sa katigasan ng ulo mo. Sasagot pa sana si Elida pero naagaw na ang kanilang atensyon sa paglapit ng isang matipunong lalaki na nakadamit ng kulay itim na jacket at maong na pantalon. Elida? Lolo Tomas? Kayo po ba yan? Ano nangyari sa inyo?
Ano pong ginagawa niyo rito sa Maynila? Mahabang kwento, Leon. Nasaan ang lolo Anthony mo at gusto ko siya makausap? Nasa bahay po, nagmamadyong kasama ang lola. Tamang-tama po, dala ko ang tricycle ko. Hinihintay ko lang po si Doming. Ikaw, Elida, kumusta ka na? 2 taon din tayong hindi nagkita magmula nang umalis kayo rito. Saka, bakit ganyan ang ayos nyo ni Lolo? May nangyari ba sa inyo sa probinsya? Nasaan sina Tiyo at Tia? Hindi nyo ba sila kasama? Ano kasi? Leon, ang mabuti pa mamaya mo na kami tanungin. Pagod kami sa biyahe. Hindi magawang sagutin ni Elida ang tanong ni Leon. Hindi naman kasi siya ang kinukumusta nito kundi ang kanyang itsura. Matanong ang lalaki kaya't alam na niyang marami nang tumatakbo sa isip nito ng mga sandaling yon. Pigil ang kanyang mga luhang itinungo na lang ang kanyang muka kaya't ang lolo na niya ang sumagot sa tanong ng binata. Pasensya na po kung marami akong tanong. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo May nangyari kasing hindi maganda sa mga magulang ni Elida. Kaya't pasensya na rin kung hindi namin magawang sabihin sa inyo ang mga nangyari. Naiintindihan ko po. Saan ba nakaparada ang tricycle mo? At pinagtitinginan na kami ng mga tao rito. Pasensya na po, Lolo. Sa'yo rin, Elida. Tara na po, sumunod kayo sa akin para makapagpahinga muna kayo dun sa tricycle. Baka po kasi napakwento pa si Doming sa mga kaibigan niya sa loob ng hardware Ano pang ginagawa ni Doming sa hardware? Pinabibili ko po kasi ng mga ilang gamit sa paggawa ng palaso ko. Naubos po kasi nung huling punta namin sa bundok para mga aso Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na nga si Doming na may dala ng pinamili nito. Nginitian nito si Leon at nilampasan lang si Elida. Paring Leon, wala akong mahanap na tindahan ng palaso Pero meron naman ako nahanap ng mga talim. Tiyak na magugustuhan mo to. Tayo na lang ang gumawa. Tutal marunong ka namang maghulma ng mas magagandang palaso Mukhang matibay nga, saka kakaiba. Tara na! Sabi ng kararating pa lang na si Doming na may dalang asul na plastik at abala sa paghahalungkat sa loob ng sisidlan. Kaya't hindi nito napapansin sina Elida at Lolo Tomas. Kababata rin ni Elida si Doming kaya't sa pag-angat ng paningin nito sa kaibigang si Leon ay napamulagat ang mga mata nito pagkakita kina Elida at Lolo Tomas na nakatayo sa likuran ng binata. Baka sa mukha ng lalaki ang pagtataka. Pagkatapos ay nakaawang ang bibig na tiningnan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Elida? Lolo Tomas? Hala, anong ginagawa niyo dito? Saka bakit ganyan ang mga ayos niyo? Bukod sa napakarumi ng damit niyo, may mga sugat din kayo sa katawan. Naku, mamaya na nga tayo mag-usap. Tara na sa tricycle at nang makauwi na tayo. Huwag ka na muna magtanong. Pinagpipiyesa na tayo ng mga mata ng mga tao rito. Sige. Halos hindi mawala ang tingin ni Doming kay Elida at nararamdaman ng dalaga na nagsisimula na itong magtanong base sa uri ng pagkakatitig sa kanya ng binata. Dumating na sila sa tapat ng simpleng bahay na yari sa yero ang bubong. Sementado ang dingding at napapalibutan ng bakal na bakod ang buong bakuran. Matapos maitabi ang tricycle ay pumasok naman sila sa gate na bakal. Walang imika ng 4 at pagpasok nila hanggang sa loob ay naroroon nga ang 2 matanda na naglalaro ng mahjong. Hinayaan ni Elida na pumasok si Lolo Tomas sa loob ng bahay at kinausap nito ang lolo ni Leon. Habang siya ay naupo sa upuang yari sa kawayan at tahimik na nakatanaw sa malayo. Hindi niya namalayang nasa tabi na niya ang 2 lalaki at nakatingin lamang sa mukha niya. Alam niyang naghihintay lang ang 2 na magkwento siya tungkol sa mga nangyari. Nakikiramay kami ni Doming sa nangyari sa mga magulang mo. Ano bang nangyari? Bakit ganyan ang mga ayos nyo na parang hindi nyo pinagandaan ang pag-alis sa inyo? Alam nyo naman na nakahanda kaming tumulong sa inyo kung kailangan nyo ang tulong namin. Nilapa ng aswang na bulaw-bulaw ang mga magulang ko. Teka, ano bang bulaw-bulaw? Saka anong aswang? Isang nilalang na may anyong ahas at kalahating tao. Ang ulo niya ay sa ahas at mas mabangis kaysa sa ibang aswang na karaniwang kumakain ng tao.
Kaya ba parang hindi kayo mapakali ni Lolo Tomas? Diyos ko, totoo ba ang sinasabi mo? Minsan na kasing naikwento ni Lolo Anthony ang tungkol sa aswang na yan eh. Pero hindi pa naman ako nakakakita ng totoong itsura nila. Kung ganon, ano na ang binabalak mong gawin? Siguradong masamang-masama pa rin ang loob mo sa mga nangyari. Ano bang uri ng aswang ang pinag-uusapan nyo? At hanggang ngayon hindi ko pa rin kayo maintindihan. Ikaw itong hindi nakikinig eh. Taong ahas nga na kumakain ng tao at nabibilang sa pangkat ng mga halimaw. Kakaiba raw ang itsura nito at umaatake raw kahit tirik ang araw. Hindi ako makakapayag na hindi mapatay ang halimaw na pumaslang sa aking mga magulang. Kailangan kong makabalik sa amin. Magalit na sa akin si Lolo pero hindi na ako makakapayag na manatili rito sa inyo. Eh anong plano mo ngayon? Mas delikado kung mag-isa ka lang na pupunta dun. Tatakas ako kay Lolo. Babalik ako sa Batangas. Kailangan ko ng tulong ninyo. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Eh paano kung mapahama ka? Saka wala ka man lang dalang armas na maaari nating maipanlaban sa nilalang na sinasabi mo. Tama si Leon, Elida. Ang mabuti pa ay dumito na kayo. Huwag ka nang bumalik doon. Hindi na magbabago ang isip ko. Tulungan niyo ko. Pero kung hindi naman okay lang. Wala na akong ibang gusto kundi ang maipaghiganti ko ang aking mga magulang. Kalokohan! Hindi tama ang plano mo! Sa bagay, gusto ko rin naman mag-adventure eh. Tsaka parang naiintriga ako sa itsura ng bulaw-bulaw na yan. Ano Doming, sasama ka ba? Abay, hindi na ba kayo papapigil? Sasangay lang ako kung ipinapangako niyong babalik tayo dito ng ligtas. Saka, may mga sandata naman tayo maaaring maipantapat sa aswang na yan eh. Kailangan lang natin ng masasakyan. Mamayang gabi, para madaling araw ang dating natin doon. Kailangan ko lang mag-ipon ng lakas ng loob para sa pagharap sa aswang na yun. Mapanganib ang pupuntahan natin. Ano kaya kung wag na kayong sumama? Ngayon pa bang alam na naming mapanganib ang pupuntahan mo? Nasa naman ang konsensya namin kung hahayaan ka lang naming umalis na mag-isa? Salamat sa pag-aalala ninyo. Nang magkasundo ang tatlo ay palihim na naghanda ng mga gamit sina Doming, Leon at Elida. Maaga ring nakatulog si Lolo Tomas, dala ng matinding pagod. Sakay ng tricycle ay pansamantalang iniwan ni Leon ang sasakyan nito sa kaibigang vendor at naghintay ng biyahe pabalik sa Batangas. Abot-abot ang kaba ni Elida sa takot na baka nasundan sila ni Lolo Tomas at mapigilan sa mga binabalak nilang gawin. Nakahinga lang siya ng maluwag nang sa wakas ay lula na sila ng bus at nagsisimula ng umandar patungong Batangas. Habang nasa biyahe ay panayang hawak ng dalaga sa suot niyang kwintas para bang dito niya kinukuha ang lakas ng loob sa pagharap niya sa aswang. Pagkaraan ng ilang oras, mag-aagaw liwanag at dilim ay biglang napahinto ang bus dahilan para magkagulo ang mga pasahero sa loob. Anong nangyari? Bakit tayo tumigil? Sabi ng driver ng bus, nasira daw ang sasakyan natin dahil sa nakaharang na katawan ng niyog sa unahan ng daan. Ang dami naman agad nakikiusyoso sa unahan ng sasakyan. Sandali nga, titignan ko. Mukhang hindi nyug ang nakaharang sa daan, kundi ang taong ahas na kinukwento ko sa iyong nakapatay sa mga magulang ko. Bago pa si Leon ay napansin na ni Elida sa may bandang unahan ng sasakyan ang tinutukoy ng mga taong nakaharang. Ngunit nang sundan niya ang dulo ng katawang nakaharang sa daan, ay kitang-kita niya ang taong ahas na nanginginain ng baboy ramo. Nakatago ito sa makapal na halaman kaya't hindi agad mapapansing isa yung ahas. Abala ito sa pagpunit ng katawan ng hayop habang nililingkis ang baboy at walang kahirap-hirap na nilunok nito ng buo ang katawan ng baboy ramo. Kitang-kita niya rin ang pagbukol ng kinain nito sa lalamunan ng halimaw, kaya't hindi pa nito napapansin ang nakahintong sasakyan. Doming, Leon, tingnan niyo sa bintana. Sumilip kayo. Siya ang nilalang na pumatay sa mga magulang ko. Pahiram ako ng dalamong pana at gumawa kayo ng paraan kung paano natin mailalayo ang mga tao rito. Diyos ko, totoo nga. Isang taong ahas ang pumaslang sa tiya at tiyo ko. Ang ulo niya ay sa ahas. Ang gitnang katawan ay tao na may 2 kamay. Mahaba rin ang mga kuko
At may dilang katulad ng sa ahas. Meron din mga kaliskis ng balat ng ahas sa tagiliran. Maging ang kanyang buntot sa ahas. Nakakatakot naman ang itsura. Tara, bumalik na tayo. Sabihan na natin ang driver, delikado tayo rito. Habang hindi pa tayo napapansin ng halimaw na yan. Pero hindi na natapos ni Doming ang mga sasabihin nito at ganun din si Elida nang bigla na lang atakihin nito ang driver ng bus na nasa harapan ng kanilang sinasakyan. Sa harap mismo ay kitang-kita nila kung paanong nilingkis nito ang katawan ng driver. Laking gulat din nila ang biglang paglabas nito ng apoy sa bibig at binugahan ang lalaki. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao dahil sa takot. Hanggang sa tuluyan na ngang nilunok ng walang awa ang driver ng kanilang sasakyan. Nagkagulo ang mga tao sa loob at nag-uunahang makababa. Ang iba naman ay sa bintana na dumaan. Dala ng matinding takot ay mga nagtulakan na ang mga tao sa kagustuhang mailigtas ang kanilang mga buhay. Napuno ng sigawan, ingay at iyakan ang loob ng sasakyan. Pero hindi nila inaasahan ang mga susunod na nangyari. Isa-isang pinagpipira-piraso ng bulaw-bulaw ang katawan ng mga tao habang ang iba naman ay nilunok nito ng buhay. Parang hayok sa laman at hindi pinakain ng ilang araw. Hindi inaasahan ni Elida na lumaki na ito higit sa inaasahan niya. Sumukat na ito ng 60 talampakan na ang bilog ay kasing katawan na ng matandang kawayan. Hindi sila makagalaw na tatlo sa hulihang bahagi ng sasakyan katabi ng pinto. Parang hindi siya nabubusog sa pagkain ng mga tao. Anong gagawin natin? Masyado na siyang malaki. Parang hindi na siya tatabla ng hawak nating pana. Dito maaari. Nagkalat na rin ang mga dugo at mga bangkay ng tao sa lupa na hindi tuluyang nilapa ng ahas. Ano nang gagawin natin? Sa palagay ko, kailangan na nating kumilos. Magbubuga siya ng apoy! Takbo na! Hindi nga nagkamali si Doming. Agad na nagbuga ng makapal na apoy ang bibig ng taong ahas at sa isang iglap ay nasunog ang unahang bahagi ng sasakyan. Pagtalo ng tatlo ay nahulog naman sila sa gilid ng daan. Sa kanilang pagtakbo ay hindi nila napansing bangin pala ang kanilang babagsakan. Bumulusok sila pailalim hanggang sa bumagsak sila sa tubig. Malakas ang agos kung kaya ang ibang mga gamit na dala ng tatlo ay nauna pa sa kanilang maanod at tinangay ng rumaragas ang tubig ng ilog. Ganun na lang ang pagkasindak ng dalaga nang mula sa kanyang kinaroroonan ay tanaw niyang hinahabol pa rin sila ng bulaw-bulaw. Hinahabol tayo ng ahas! Anak ng putya! Inanod na ng tubig ang mga palaso ko! Wala na tayong armas na maaari nating ipanlaban sa halimaw na sumusunod sa atin! Ang lakas pa ng agos ng tubig! Malalaki ang mga bato! Doming! Nasaan ka na? Elida! Leon! Malapit na tayong abutan! Diyos ko, gusto ko pa mabuhay! Ayoko pa mamatay! Sa gawing yun sa unahan, may nakalawit na sanga ng kahoy. Doon tayo kumapit para makatawid tayo sa pangpang ng ilog. Ginawa lahat ni Elida na huwag siyang magkamali sa paglangoy. Pilit niyang tinawid ang malakas na agos ng tubig para mahawakan ang nakausling sanga ng puno. Subalit bumibigat na rin ang kanyang katawan, dala ng matinding pagod. Natanggal na rin ang telang bumabalot sa suot na kwintas ni Elida, kaya't lumantad ang kulay itim na bato. Naninigas na rin ang kanyang mga binti. Mabuti na lamang at nagawang hawakan ni Leon ang mga kamay niya at tinangay sila ng malakas na agos sa gilid ng ilog, kaya't nakakapit sila sa sanga. Kaya lang, hindi pa man sila nakakapagpahinga, ay papalapit na sa kanila ang taong ahas. Galit na galit ito na walang tigil sa paghuni ng malakas. Hanapin natin ang aswang! Lalabanan ko ang aswang na yon! Tinangay na ng agos ang armas natin. Ano pang ilalaban natin sa ganong kalakas na halimaw? Wala tayong magagawa kundi ang tumakas para iligtas sa mga sarili natin. Kayo na lang ang tumakbo. Pero ako, lalabanan ko ang ahas gamit ang matulis na kahoy na ito. Anong magagawa ng kahoy sa malaking ahas? Hindi yan ang kailangan natin. Tumakbo na kayo!
Yari na ang bulaw-bulaw! Umaon na tayo sa ilog, tiyak na kapag nabutan niya tayo, palilitsyo nito ang mga katawan natin! Halos magkasabid-sabid ang paa ni Elida sa pagtakbo, makatakas lang sa ahas na humahabol sa kanila. Nawala ang tapang ni Elida at napalitan ng takot nang magsimulang magbuga ng apoy ang halimaw. Hindi nila akalaing matarik ang bundok na kanilang kinaroroonan at sa malas ay sabay-sabay silang tatlo na nagpagulong-gulong sa gilid ng bangin. Nagkahiwalay silang tatlo at siya ang naiwang nakatayo. Habang ang dalawa ay napasiksik sa makapal na damuhan, kaya nang magharap sila ng aswang, ay halos mabaliw siya sa nakikitang itsura ng nilalang. Doming? Leon? Naririyan pa ba kayo? Nandito kami sa likod mo sa malaking puno. Nakikita naming nakatitig sa iyo ang halimaw. Mag-iingat ka, lalo na sa apoy na ibinubuga ng aswang na yan. Paano na? Ngumisi ang bulaw-bulaw at inilabas nito ang mahaba, manipis at may sanga nitong dila na tulad ng sa ahas. Parang nablangko ang kanyang utak sa gustong gawin ng kanyang katawan para tumakas, kaya nang makita niya ang pagtatangka nitong magbuga ulit ng apoy ay hindi niya maipaliwanag ang mga sumunod na pangyayari. Nailaga niya ang apoy na lumabas sa bibig ng aswang para mabilis ang kanyang pagkilos. Ganon din ang magaan niyang pagtalon at napatuntong sa makitid na katawan ng baging na parang duyan. Bigla niyang nagawang maibalanse ang katawan nang wala man lang kahirap-hirap. Bumakas sa mukha ng dalaga ang paghanga at pagtataka sa kanyang sariling kakayahan. Kaya't ginamit niya yon para atakihin ang taong ahas. Hala, paano mo nagawa yun, Elida? Para kang pusa sa galing na mapanatili ang balanse. Pati ang paglalakad sa baging nagagawa mo rin. Gumaan ang pakiramdam ko, Doming, pati ang katawan ko. Para bang may malakas na enerhiyang bumabalot sa akin. Kayong dalawa, magtago lang kayo. Ako na ang bahalang humarap sa halimaw na ito. Elida, sa likod mo! Umalis ka na dyan! Huwag kang masyadong tiwala sa kakayahan mo! Pero sa pagkakamali at pagkagulat ni Elida nang biglang magbuga ng apoy ang taong ahas, ay bigla siyang nawala ng balanse at nahulog siya sa lupa. Saktong paglapit din sa kanya ng taong ahas, ay nahawakan agad siya nito sa magkabilang braso. Bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balat at umagos ang dugo nun hanggang sa kanyang mga kamay. Gumuhit din ang hapdi habang nasusuka naman siya sa mabahong amoy ng hininga ng aswang. Maglalabas na sana ulit ito ng apoy nang bigla na lang tumama sa mukha nito ang isang malaking bato. Sinundan ng halimaw ang pinagmula ng bato at nakita nito ang nakatayong si Leon na pilit kinukuha ang atensyon ng nilalang. Sa galit ng bulaw-bulaw ay inihagis nito si Elida, kaya't bumagsak siya sa damuhan na may maraming sanga ng kahoy. Naramdaman niya ang pagbaon ng matulis na kahoy sa likod niya, kaya't napaliyad ang katawan niya sa labis na sakit. Halika, Elida, humawa ka sa balikat ko. Kailangan na nating umalis dito. Gawin mo ang lahat, Doming, para malito ang halimaw. Hindi pwede. Tumakbo na tayo para tumakas sa kanya. Mukhang hindi ko kayang maglakad dahil sa malalim na sugat sa aking paa, pati sa likod ko. Hindi na natapos ni Elida ang kanyang pagsasalita nang biglang lumundag sa kanyang harapan sina Doming at Leon para iwasan ang pagtama ng pagbuga ng apoy sa kanilang mga katawan. Nahulog sila sa matarik na bundok. Muli silang nagpagulong-gulong sa gilid nito hanggang sa tuluyan ng mawala sa kanilang paningin ang ahas. Diyos ko, kamalasan naman natin. Teka, nasa na ba tayo? Parang napakadilim naman yata rito. Nagtataasan pa ang mga puno. Mabuti sana kung madilim lang. Baka may anak palang halimaw na yun at nasa lungganan niya tayo. Ano bang gulo tong pinasok natin? Parang nabalian yata ako ng tadyag sa nangyari. Muntik na tayo dun ah. Teka, Elida, malalim pala ang sugat mo sa braso. Kailangan natin makahanap ng bahay na maihinga ng tulong para magamot ang mga sugat mo. Medyo nanghihina na nga ako. Oh, bakit parang natitigilan ka, Elida? May naamoy kasi akong inihaw na native na manok, saka malansang sariwang karne ng baboy.
Mukhang masarap. Nagkatinginan ang dalawang lalaki sa sinabing yun ni Elida. Bumakas sa maruming mga mukha ng kaibigan ang pagtataka sa pang-amoy na sinasabi ng dalaga. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala naman kaming naaamoy na mabangong inihaw na manok ah. Patingin nga ng ulo mo at baka nabago ka. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi mo eh. Maniwala kayo. Ang hihina naman ng pang-amoy ninyo. Sumunod kayo sa akin. Dito kasi nanggagaling ang mabangong amoy ng inihaw. Wala sa loob na napasunod sa dalaga ang dalawang lalaki, pero 5 minuto na silang naglalakad ay wala naman silang nakitang bahay at wala ring taong nagluluto ng manok. Pero nakakasigurado si Elida na tama ang daang tinatahak nila dahil pabango na ng pabango ang amoy ng inihaw. Ganun na lang ang pagkagulat ng matandang babae nang makita ang bigla nilang pagsulpot sa harap mismo ng pinaglulutuan nito ng pagkain. Nakasuot ang matanda ng bestidang kulay brown na halos sumayad na sa lupa. Sa kanang kamay nito ay hawak ang sandok na yari sa kawayan. Napansin ni Elida na nakatingin sa suot niyang kwintas ang matanda. Kita nyo na? Tama ako. Manok na inihaw ang amoy na sinasabi ko sa inyo kanina. Paano nangyari yun? Ang layo na natin doon sa lugar ng pinanggalingan natin ah. Pero naamoy mo agad ang inihaw na manok? Ewan ko, basta nasabi ko na lang eh. Pati nga ang pagtalon at pagtulay ko sa baging, lahat ay kakaiba. May sariwa ring karne ng manok. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Mawalang galang na sa inyo. Kanina ko pa kayo pinapakinggang nag-uusap eh. Sino ba kayo ha? At inaabala ninyo ang pagluluto ko. Kasi po, mula po sa paanan ng bundok na hindi naman po kalayuan dito, ay naamoy ko ang mabangong amoy ng niluluto ninyo. Pasensya na po, Lola. Nagtataka lang po ako sa kakaibang nangyayari sa akin. Baka naman dahil sa suot mong kwintas. Sino nga po kayo? Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Lola Mina. Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Anong mga nangyari sa inyong tatlo at para kayong mga iniluwang sawa? Lalo na ikaw na nag-iisang babae. Hinabol po kami ng halimaw. Isang taong ahas na bumubuga ng apoy na kung tawagin ay bulaw-bulaw. Marami po sa mga kasamahan namin ang pinatay ng halimaw na yon, kasama na ang aking mga magulang. Kami po ni Doming taga Maynila po. Lumuwas po kami rito para samahang bumalik si Elida. Mukhang hindi naging madali ang pagpunta ninyo rito sa lugar na ito. Marami na ang napeperwisyo ng halimaw na yan. Mabuti at nakaligtas kayo sa kapahamakan. Napahinto si Lola Mina sa pagsasalita nito nang muling mapako ang mga mata ng matanda sa suot na kwintas na nasa leeg ni Elida. Saka napangiting ibinalik ang atensyon sa pagluluto ng manok. Pwede po bang dumito muna kami hanggang bukas? Oo naman, pero kailangan magamot muna ang mga sugat mo. Pasensya na at sa koprahan lamang ako nakatira. Diyan sa tinabaw lang ako natutulog. Ayos lang ba yun sa inyo? Naku, wala pong problema. Salamat po. Lola Mina, wala po ba kayong kasama dito sa bahay ninyo? Wala na. Matagal na panahon na nang mamuhay ako mag-isa kasama sana ng anak ko. Mahabang kwento na mas malungkot pa sa pagkawala ng pamilya. Pasensya na po kung naging matanong ako sa inyo. Sige po, kami na rito sa inyong ginagawa. Pwede niyo na po bang gamutin ang sugat niya? Opo, Lola. Nararamdaman ko po kasi ang paghapdi ng aking sugat sa braso. Dahil sa kuko ng bulaw-bulaw na may kamandagding nakakalason kapag ordinaryong tao lang ang masusugatan. Pero dahil sa suot mong kwintas ay nailigtas ka nito. Kanino ba galing ang kwintas na nasa leeg mo? Hinaplos ni Elida ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. At nagtataka muling napatingin sa matanda na abalang kumukuha ng mga gamot sa bag nito. Seryoso ang mukha ng matanda habang kumukuha ng langis, saka ipinahid sa mga sugat ni Elida. Bumula yun kaya't ipinaliwanag ng matanda kung bakit gano'n ang reaksyon ng gamot sa sugat niya. Naglalaban ng bisa ng gamot sa bisa ng lason sa sugat mo, kaya nagkaroon ng ganyang reaksyon. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ang nagbigay ng kwintas mo? Si Lolo Tomas po, hindi ko po alam kung para sa nito. Mahalaga ang kwintas na yan dahil yan ay mutya ng pusa.
Taglay ng makakapagsuot sa kwintas ang kakayahang taglay ng isang pusa. Kaya siguro naging matalas ang iyong pang-amoy. Pero alam mo bang tanging ang mutyang yan ang makakatalo sa aswang na bulaw-bulaw? Mutya ng pusa? Paano ka nagkaroon ng ganyang kwintas? Kaya ba nagawa mong tumulay sa baging kanina? At nang ihagis ka ng taong ahas, nakatayo ka pa rin sa lupa kahit mataas ang kinabagsakan mo. Dahil sa mga narinig ay nabuhayan ng pag-asa si Elida. Naisip niyang may pagkakataon na siyang lumaban sa aswang gamit ang kakayahang taglay ng mutya ng pusa. Gusto ko pong malaman kung saan nakatira ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Marami pong pinaslang ang halimaw na yun sa mga kasamahan namin. Matagal na panahon na, halos 2 dekada na siyang nagtatago sa kuweba. Kumakain lang siya dati ng mga baboy, usa at mga hayop na nasa gubat. Pero ngayon natuto na siyang kumain ng karne ng tao. Kapag nagkataon, hindi na mapipigilan ang kanyang paglaki dahil sa sustansyang nakakain niya. Kung ganun, tulungan niyo po kami, Lola. Teka, may mga sandata kayo nakasabit sa haligi ng kubong ito. May pana, ang astig maging ng palaso, may sibat at itak din. Bakit po may ganyan kayo, Lola? Matagal na panahon na ang nakakalipas bilang isang albularyang antingera. Sinira ko ang aking tungkulin dahil sa pagmamahal at binigyan ng kaparusahan ng isilang ko ang aking 2 anak, isang lalaki at isang babaeng kambal. Sa galit ko sa aking sarili, iniwan ko ang aking pamilya at dinala ko ang aking anak na lalaki. Sa kasawiang palad, iniwan din ako ng aking anak. Namatay po ba o iniwan lang kayo? Mas gusto niyang mamuhay sa kagubatan dahil kahit akong ina niya ay hindi na niya kilala. Ang lungkot naman ng buhay niyo, Lola. May balita pa ho ba kayo sa pamilya ninyo? Wala Ayaw na nila akong makita. Habang nakikinig si Elida sa kwento ng matanda ay hindi maiwasan ng dalaga ang makaramdam ng awa. Pero mas nangingibabaw sa kanyang isip ang plano kung paano niya mahahanap ang tirahan ng bulaw-bulaw. Kailangan na po pala naming umalis, Lola. Ngayong may maipanlalaban na ako sa aswang at may sandata na kaming magagamit, ay mapapatay at maipaghihiganti ko na ang pagkamatay ng mga magulang ko. Nangyari na ang kinakatakutan ko. Diyos ko! Huwag na po kayo umiyak. Magtatagumpay po kami. Kailangan talagang matapos ng pagpatay ng aswang na ito sa lugar ninyo. Hindi man po namin alam kung anong pinagdadaanan ninyo. Pero tama po si Elida. Ang totoo, ito po talaga ang dahilan kung bakit kami nandito. Binigyan sila ni Lola Mina ng armas pagkatapos nitong lagyan ng benda ang mga brasong may sugat ni Elida. Sibat, itak at pana, tigi-isang sandata ang 3 at kay Elida napunta ang pana. Sinubukan nilang hanapin ang bahay ng aswang at natagpuan nila ang tirahan ng ahas sa kuweba sa gitna ng kagubatan. Ginamit ng dalaga ang talas ng kanyang pang-amoy para matunton ang pinagtataguang lungga ng halimaw. Gumawa rin sila ng patibong tulad ng lambat na inilagay naman nila sa pintuan ng yungib. Iniabot sa kanya ni Lola Mina ang lambat na yon bago sila umalis. Matagal na naghintay ang 3 sa bukana ng kuweba. Habang nakaakyat sila sa itaas ng puno ng nara, para paglabas ng ahas ay sabay-sabay silang tatalon upang masilo ang ahas at maibitin nila sa puno. Sa tulong ng malaking bato dahil baka hindi nila kayanin ang bigat ng kalaban. Madilim na ang paligid pero wala pa rin ang halimaw na yun. Maghintay ka lang. Siguruhin mo lang na magagamit mo ng tama ang pana mo at ang mutya ng pusa na nasa leeg mo. Dahil kung hindi, mamamatay tayo sa labang ito. Nakakakaba naman ang gagawin natin. Gusto ko ng adventure pero hindi naman sana ganito kadelikado. Tumahimik na nga kayo. Nakukonsensya akong isinama ko pa kayo rito. Ako nga masakit pa ang braso at paa ko. Pasensya na kung pati kayo nadamay sa problema ko ha. Tama na nga yan. Nandito na tayo. Konting tiyaga na lang mahuhuli na natin ang aswang na yan. Pero lumipas ang maraming oras ay wala pa rin lumabas na bulaw-bulaw sa pinto ng kuweba.
Nakatulog na nga si Elida dahil sa sobrang pagod at pagtaas ng kanyang lagnat dahil sa epekto ng kanyang mga sugat. Pero pagkaraan ng ilang minuto ay nakarinig sila ng pagkaluskos sa loob ng kuweba. Yabag yun na pagapang na umaalingaw-ngaw hanggang sa labas ng yungib. Pagkalabas ng maingay na yon ay kulang na lang sakluban ng langit at lupa ang dalaga nang makita ang nakakatakot na itsura ng aswang. May tangay itong malaking baboy ramo at hindi pa rin ito napapansin ang malaking taling lambat na ginawa nilang patibong para rito. Nililingkis muna nito ang baboy para patayin. Pagkatapos ay binugahan nyo ng apoy 2 beses para ihawin at saka nito kinakain. Dinig na dinig nila ang tunog ng nadudurog na bato ng hayop nang nilulunok nito ng buo ang katawan ng baboy ramo. Sige lang, lapit ka lang. Sandali lang at mahuhuli rin kita. Ayan, gumagapang na siya palabas ng kuweba. Talon! Sabay-sabay silang tumalon mula sa puno. Kasunod ang malaking bato na dagdag bigat para maiangat ang katawan ng taong ahas. Nagwawala itong pilit na tumatakas sa lambat. Ganon din ang paminsan-minsang pagbuga nito ng apoy para makawala sa pagkakakulong. Binalot ng galit si Elida at iniamba niya ang pana para patamaan ito sa mukha. Hinikit niya ang tali ng pana at pinakawala ng palaso. Dahil malikot ang taong ahas, tinamaan ito sa balikat na lalong nagpalakas sa hiyaw ng bulaw-bulaw. Nanginginig ang kanyang kamay sa matinding galit. At nang sibat na ang kanyang nadampot para direktang itarak sa dibdib ng nagwawalang halimaw, agad na may mga brasong pumigil sa hawak niyang sibat. Nagulat siya sa biglang pagdating ni Lolo Tomas. Pasaway kang bata ka! Bakit mo papatayin ang aswang na yan? Kahit na anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ng iyong mga magulang! Na anak ninyo, Lolo. Bakit po ninyo pinipigilan ng inyong apo? Ito na po ang tamang pagkakataon. Siya nga po, Lolo. Nahuli na po namin siya eh. Lolo, bitawan niyo ang sibat ko at tumabi kayo. Umalis kayo sa harapan ko. Papatayin ko ang hayop na pumatay sa mga magulang ko. Bakit ninyo ako pinipigilan? Dahil... Hindi na natapos ng matanda ang iba pang sasabihin nito nang makawala na sa lambat ang nahuli nilang taong ahas. Bumuga ito ng apoy at tinamaan sa paa si Doming. Itinulak ng dalaga ang kanyang Lolo Tomas at ang pana niya mismo ang kanyang ginamit. Pero dahil sa ginawang pagpipigil ng matanda sa kanya, nakailag ang halimaw at tinamaan ng buntot si Elida. Bumagsak siya sa madamong bahagi ng lupa at walang kahirap-hirap na nagawa niyang akyatin ang malaking puno para patamaan muli ng hawak niyang pana ang halimaw. Habang si Leo naman ay inaalalayan ng kaibigang si Doming na makapagtago sa likod ng malaking puno. Doming! Leon! Ayos lang ba kayo dyan? Huwag niyo akong kausapin! Kasalanan niyo ito! Aasintahin ko ang kanyang mga mata para mahirapan siya makapagbuga ng apoy kapag wala na siyang paningin. Nanonood na lang ang tatlo sa bilis at liksi ni Elida na kumilos palipat-lipat sa ibang mga puno. Para na itong isang pusa na may kakayahang gumalaw ng magaan sa mga punong inaakyatan nito. Naiilagan din ang mga pag-atake ng taong ahas sa dalaga at bawat pagbuga ng apoy ng nilalang ay may kapalit ding palaso na tumatama sa katawan nito. Parang walang epekto sa ahas ang ginagawa niyang pag-atake. Lalo lamang lumalakas ito sa matinding galit laban sa kanya. Mag-iingat ka, Apo! Huwag na po kayong magkunwari nag-aalala sa kanya. Natitiyak kong pagkatapos na nangyaring ito, hindi na kayo kakausapin ng apo ninyo. Hindi ninyo ako naiintindihan. Talagang hindi ko kayo naiintindihan. Tuluyan na ring nagwala ang halimaw at hinabol sila nito kasunod ng pagbuga nito ng apoy. Maging ang malakas nitong paghuni ay nagdulot ng takot at kilabot sa kanilang pakiramdam. Maging si Lolo Tomas ay kasama na rin nilang tumatakbo. Samantalang sina Doming at Leo naman ay nasa hulihan dahil nakaalalay si Leon sa sugatang binti ni Doming. Bilisan ninyo! Kapag nabutan tayo ng halimaw, ito na ang katapusan natin! Kaya mo pa bang tumakbo, Doming? Hindi ko na kaya.
Mahapdi ng lapnos sa binti ko. Tinatamaan din ng mga nakausling kahoy kaya mas lalong nananakit ang binti ko. Tara, kayanin mo. Bilisan mo, papalapit na siya, naririnig ko na ang huni niya. Pati pandinig mo, Elida, tumalas na rin. Doon tayo sa malaking puno ng dao. Sa may malapad na ugat na nakausli sa lupa. Ang alam ko, nakakatulong ang amoy ng punong yun para hindi niya tayo maamoy. Nagtago nga ang apat sa malapad na ugat na natatakloban ng mga damong ligaw. Nakasilip sila na habol ang hinga sa pagdating ng halimaw na humahabol sa kanila. Ilang saglit lang ay dumating na ang taong ahas. May mga nakatarak pang palaso sa katawan ng nilalang. Galit na galit itong umaatungal sa tapat nila. Lumabas ang sanga ng dila nito at pagkatapos ay ang sunod-sunod na pagbubuga nito ng apoy. Hinahanap sila pero dahil sa amoy ng mga nahulog na bunga ng dao ay hindi nito naaamoy kung saan sila nagtatago. Nang matiyak na wala sila roon ay saka lang ito umalis sa tapat nila. Salamat naman at umalis na. Muntik na ako atakihin sa puso doon. Aray, ang sakit ng binti ko! Leon, tulungan mo makaupo sa ugat ng puno si Doming. May ibinigay nga pala sa akin si Lola na gamot sa sugat. Ilagay mo to. Ako naman magmamasid muna sa paligid para makasigurado tayong wala na rito ang aswang na yun. Huwag ka nang umalis, Apo. Pero hindi pinansin at hindi rin pinakinggan ni Elida ang pagpigil ni Lolo Tomas sa kanya. Talagang masamang-masama ang loob niya sa ginawa ng matanda. Ni hindi niya ito tiningnan kahit sa muka dahil ang gusto niya ay umalis para hindi niya makita at makausap ang lolo niya. Tahimik niyang nilibot ang paligid ng lugar na yon. Pero bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at panlalabo ng kanyang mga mata. Kaya ng kanyang isip pero hindi ng kanyang katawan. At hindi pa nga siya nakakalayo ay nabuwal na siya sa pagkakatayo. Naramdaman niya ang matigas na lupang sumalo sa kanyang sugatang katawan. Nang magmulat ng mata si Elida ay naramdaman niya ang masuyong paghaplos ng maligamgam na tela sa kanyang balat. Salamat naman at gising ka na. Ano bang nangyari sa iyo at bigla ka raw nawala ng malay? Kung sa bagay, hindi mo yata napansin ang malalim na sugat sa likod mo. Sumabay pa ang mga nauna mong mga sugat na pinuwersa mong ikilos. Ang lolo po. Nasa labas, sa koprahan. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan mo, sumama raw ang loob mo sa lolo mo dahil sa ginawang pagpigil sa iyo na mapatay ang halimaw. Ayan at nasaktan ka tuloy. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Hindi niya sinasagot ang tanong ko. Mas makakabuting wag mo na lang muna siyang kausapin. Sa nakikita ko naman may dahilan kung bakit kailangan niyang gawin yun. Kahit na ano pang dahilan niya, konting-konti na lang sana mapapatay ko na ang halimaw. Pinigilan kita dahil sa sugat na nasa likod mo. Ang kapangyarihan ng mutya ng pusa ay limitado lang. Alam mo bang kapag may sugat ang may suot ng mutya, ay maaari kang ipahamak nito? Hindi ko pa rin kayo naiintindihan. Parang inisip nyo lang ang maidadahilan ninyo pero hindi yun ang totoo. Matigas kasi ang ulo mo. Kagabi pinigilan kita pero hindi ka nakinig. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Katulad ng pagtakas ninyo ng mga kaibigan mo. Nandamay ka pa. Lalabas muna ako. Sa tingin ko mas kailangan ninyong mapagsolong maglolo. Isa ka pa. Kinukonsinti mo ang mga gawa ng mga batang ito. Pinigyan mo pa ng kanya-kanyang sandata para lang patayin ang bulaw-bulaw. Alam mong hindi ganun kadaling mapatay ang halimaw na yon. Lolo, kung pagsalitaan ninyo si Lola Mina parang matagal na kayong magkakilala. Kundi dahil sa kanya, una pa lang napagpunta namin dito namatay na kami. Yan ang napapala ng matitigas ang ulo. Muwi na tayo. Bumalik na tayo sa Maynila. Ayoko! Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko at hindi ninyo ako mapipigilan. Magpagaling ka muna ng sugat, Elida. Sa tingin ko, magpalamig na muna kayo ng mga ulo ninyo. Maya-maya pa, sa gitna ng pagtatalo nila ay pumasok na sina Doming at Leon. Bumaka sa mga mukha nito ang pag-aalala nang makita ang dalaga. Pero may iba pa palang problema ang dumating dahil may 3 pulis na nasa labas ng koprahan ng matanda. May mga pulis sa labas. Nagtatanong tungkol sa nangyari sa bus.
Anong sasabihin natin? Eh di sabihin ang totoo. Wag! Walang maniniwala sa inyo at lalong magiging komplikado ang lahat. Ako ang kakausap sa mga pulis. Sasabihin kong aksidenteng nasunog ang unahan ng bus at hindi agad nakapagpaabot ng balita dahil maging kayo ay sugatan din. Matibay na ebidensya ang mga sugat ninyo sa katawan. Magaling ka pa rin gumawa ng kwento. Tumpak na tumpak sa dahilan ng mga palusot mo. Bakit pa kailangan itago ang tungkol sa bulaw-bulaw? Mas magandang tayo lang ang makakaalam ng gagawin nating pagtugi sa aswang. Kapag nakialam ang mga pulis, maraming matadamay. Gusto nyo bang maraming mamatay? Hindi nakasagot at napatungo na lang ng muka si Elida. Kasabay ng pag-alis sa harapan niya ang kanyang lolo para kausapin ang mga pulis na naghihintay sa labas. Sumilip pa nga sa kanila ang matabang pulis para tignan ang kalagayan nila. Mukha namang naniwala ito at nagbigay pa sa kanila ng ilang mga pagkaing delata. Ipatatawag na lang daw sila para sa iba pang mga katanungan. Kapwa nag-aalalang nagkakatinginan ng dalawang lalaki at napako ang tingin sa suot niyang kwintas. Totoo pala talagang mutsaya ng pusa. Kaya pala ang mga kakayahan ng pusa ay taglay mo, Elida. Ang mutya ng pusa, gaya ng nagagawa mo, Elida, ay ilan lang sa mga kakayahang taglay ng mga pusa. Tulad ng ano, Lola? Ang mga pusa ay mayroong 240 buto at makakapal na mga disk sa pagitan ng mga gulugod na nagbibigay daan sa kanila na maging isa sa pinakamabilis at pinakamaliksi. Kaya nilang magbaluktot ng kanilang katawan sa mga hindi inaasahang paraan at makapasok sa maliliit na espasyo. Kaya nilang tumalo ng distansya na katumbas ng 5 hanggang 6 na beses ang haba ng kanilang katawan. Astig po pala, Lola. Minsan na naming nasaksihan ang mga nabanggit nyo. Katulad po kagabi habang nakikipaglaban si Elida sa bulaw-bulaw. Ano pa po ang kakayahang taglay ng may suot ng mutya ng pusa? Ang kanilang malalakas na binti ay nagbibigay daan sa kanila na tumalon sa mataas na lugar nang walang kahirap-hirap. Meron silang matalas na pandama ng paningin at pandinig na ginagawang mahusay na mangangaso. Ang kanilang mga mata ay may kakayanang makakita sa mababang liwanag na tumutulong sa kanila sa pangangaso sa gabi. Ang buntot ng pusa ay tumutulong sa kanila na mapanatili ang balanse, lalo na kapag sila ay naglalakad sa makitid na mga lugar o tumatalon mula sa isang mataas na lugar. Ang kanilang mga balbas ay sensitibong mga buhok na tumutulong sa kanila na makaramdam ng mga pagbabago sa kanilang paligid. Ang mga ito ay mahalaga sa kanilang kakayahan sa pag-igit at pangangaso. At yan ang tinataglay ng kapangyarihan ng mutya ng pusa. Ngunit hindi pwedeng palaging malakas, maliksi at mabilis. May kahinaan din ang mutya. Nabanggit yun ni Lolo kanina. Hindi pwedeng masugatan ng may suot ng kwintas ng mutya ng pusa. Depende pa rin sa sugat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang may taglay akong ganyang kakayahan. Kaya pala kahit madilim ang paligid, ay maliwanag ang tingin ko. Kaya mo ring makakita ng mga elementong hindi nakikita ng mga tao. Ngayon ay naniniwala ka ng limitado ang kapangyarihan ng kwintas kapag sumobra ang paggamit nito. Nararamdaman din ng mutya ang nararamdaman ng nagmamay-ari sa kanya. Nasa ganun silang pag-uusap nang bigla na lang gumalaw ang kanilang silid hanggang sa bubong. Napatingala silang 5 sa bubong na gawa sa anahaw. Wala silang kaalam-alam na kahit sa araw ay kayang umatake ng bulaw-bulaw sa mga tao. Nakangisi ito habang nagbabago ang kulay ng mga mata. Tanda na ito ay maglalabas na naman ng apoy para ibuga sa kanila. Dinampot ni Lola Mina ang tubig na nasa planggana na ginamit kay Elida at isinabo yon sa mukha ng taong ahas. Lumabas na kayo at maghanap ng pwedeng mapagtaguan. Paano si Elida? Tara na po, Lola. Mas lalo po siya nagalit nang binuhusan nyo ng tubig ang mukha niya. Ako nang bahalang magligtas sa apo ko. Bilisan ninyo ang kilos! Pero bago pa man nakapasok si Lolo Tomas sa loob ay nagawa ng iharang ng taong ahas ang katawan nito sa pagitan ni na Elida at ng matanda. Nakangisi itong nakaharap sa nakaupong si Elida. Umalingasaw rin ang mabahong amoy ng halimaw na parang nabubulok na karne. Hindi makalapit si Lolo Tomas para tulungan siya.
Hindi na nakagalaw ang dalaga nang bigla siyang nilingkis ng ahas at walang awang iniipit sa katawan nito ang kanyang katawan. Nahihirapan na siyang makahinga, ngunit naaalala niyang may kakayahan ng pusa na lumusot sa maliit na butas. Kahit masakit ang kanyang sugat, ay nagawa niyang makaalis sa pagkakalingkis sa kanya. Lolo! Ang pana! Iabot niyo sa akin! Eto, gawin mo na! Hindi na kita pipigilan! Palaki na ng palaki ang katawan ng ahas! Bilisan mo, Elida! Mag-iingat ka! Parang natigilan ang taong ahas nang marinig ang boses ni Lola Mina. Lumingon ito sa gawin ng matanda at nanlilisik ang mga matang lumapit sa matandang babae. Lumikha ito ng nakakakilabot na tunog ng ahas, saka nito nilingkis ang matanda. Walang inaksay ang oras si Elida. Agad siyang tumayo sa katre at inasinta ang batok ng taong ahas na abala sa paglilingkis sa katawan ni Lola Mina. Napuno rin ng takot ang ekspresyon ng mukha ni na Doming at Leon nang makitang bihag ng aswang ang matanda na halos nahihirapan ng huminga. Sabay hila ni Elida sa tali ng kanyang pana at pinakawalan ang palaso. Tinamaan mo ang batok niya! Ngayon ay pilit nitong inaabot ang palasong nakabaon sa kanya! Doming! Leon! Hilahin niyo si Lola Mina! Ayos lang ako. Umalis na kayo rito. Bilis! Kahit hinang-hina pa ang katawan, ay sinikap ng dalagang makaalis sa bahay ng matanda. Sinamantala nila ang pagwawala at pagiging abala ng halimaw sa pag-abot ng pana sa batok nito. Sa sobrang galit ng taong ahas, ay magkakasunod na pinakawalan nito ang apoy na kamuntikan pang mahagip si Lolo Tomas. Mula sa kanilang tinatakbong daan ay dinig ng 5 ang malakas na huni ng taong ahas. Lahat sila ay may mga iniindang sakit sa katawan kaya't mabagal lamang ang kanilang pagtakbo. Hanggang naramdaman ni Elida na nakasunod na uli sa kanila ang taong ahas. Ramdam na ramdam nila ang pag-iinit ng paligid sa apoy na tumupok sa tuyong mga sanga na tinatamaan ng pagbuga ng apoy ng aswang. Gutom na ang bulaw-bulaw. Tingnan ninyo, pati ang naraan ng baboy ramo kinain niya. Sinunog, nilingkis at ngayon ay niluno niya ng buhay. Ang mabuti pa mauna na kayo, Lola, Lolo. Haharapin ko ang taong ahas kasi kapag nagsama-sama tayo, maaaring lahat tayo ay mapahamak. Sasamahan kita, Elida. Ako rin! Sumama ka na kina Lolo Tomas at Lola Mina. May sugat ka sa binti. Hindi mo kakayaning lumaban sa bulaw-bulaw. Mapapahama ka lang. Hayaan mo nang kami ni Elida ang tumapos sa aswang na yon. Tama si Leon, Doming. Sumama ka na muna kina Lola. Hinintay muna ni Elida na makalayo ang tatlo bago niya hinarap si Leon na naghahanda na rin sa pagsugod sa aswang. Sakto rin na nakaharap na ito sa kanila. May malalakas pa itong paghuni kasabay ng pagtaas at pagbaba ng balikat. Ipinosisyon ng dalaga ang kanyang hawak na pana saka inasinta ang mata ng taong ahas. Si Leo naman ay nakita niyang nagtago sa malaking puno para humanap ng pagkakataon kung paano mapapatamaan ng hawak nitong sibat ang dibdib ng aswang. Pero malakas ang pakiramdam nito. Si Leon agad ang unang inatake ng halimaw. Mag-iingat ka, Leon! Huwag mo kong alalahanin. Siguruhin mo lang na patatamaan mo ang mata ng halimaw. Leon! Sa likod mo! Bilisan mo! Takbo! Pero huli na. Nilingkis na ng ahas ang katawan ni Leon. Naipit din ang hawak nitong sibat kaya't hindi rin ito nakagalaw. Tumalo ng mataas si Elida at mula sa ere ay pinakawalan niya ang hawak na palaso. Tumama yon sa kaliwang mata ng taong ahas kaya't nabitiwan nito ang katawan ni Leon. Agad namang bumagsak sa lupa si Leon at muntik pang mabugahan ng apoy. Pilit tinatanggal ng bulaw-bulaw ang palaso sa mata nito. Sinamantala ni Elida ang pagkakataon para malapitan ang nakahigang si Leon. Huwag mo na akong alalahanin. Tapusin mo na ang labang to. Sige na, asintahin mo pa ang isa niyang mga mata para wala na siyang mapatay pa. Oo, pero kailangan ko munang madala ka sa isang ligtas na lugar bago ko harapin ang halimaw. Sige na! Bigla na lang nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang likod si Elida at sa paglingon niya ay naroon na ang halimaw.
Habang ang palaso ay nakatusok pa rin sa mga mata nito, galit na galit itong dinampot ang kanyang braso. Kaya't nang ilapit siya nito sa muka, ay sa kanya nabitiwan ang hawak niyang pana. Ang bulaw-bulaw ay may 2 kamay na may matutulis na kuko, kung kaya't yun din ang bumaon sa kanyang balat. Ang dati niyang sugat ay muling nanariwa. Bitiwan mo ako, halimaw ka! Itong sa'yo! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Huwag ang tiyan ang patamaan mo ng sibat! Ang kanyang lalamunan o dibdib ang asintahin mo! Akmang tutusukin na ni Leon ang katawan ng taong ahas, ay saka naman ito hinampas ng buntot ng bulaw-bulaw. Sa lakas ay sumalya ang binata sa malaking puno, kaya't napaigik ito sa sobrang sakit sa pagbagsak nito sa lupa. Muli siyang binalingan ng ahas at tangka na sanang magbubuga ulit ng apoy sa kanya nang dumating ang matandang babae. Huwag, Serapin! Bitiwan mo ang pamangkin mo! Nakikiusap ako, pakawalan mo si Elida! Anak siya ng kakambal mo! Tama nang pati ang kapatid mo ay napatay mo. Huwag naman pati ang pamangkin mo. Kami na lang ng mga magulang mo ang parusahan mo. Anong pinagsasasabi ninyo? Ang halimaw na ito ang kapatid ng mama ko? Patawarin mo kami, Elida, kung hindi namin agad ipinagtapat sa iyo ang totoo. Nakikiusap ako, itigil ninyo ang pagtugi sa anak ko. Hindi ko pala kayang mawala ang aking anak. Sa palagay ko, huli na ang lahat. Parang nauunawa ang napahinturi ng halimaw sa pagtangka nitong pagsunog sa kanya. Sa halip ay binitawan siya nito. Bumagsak siya sa lupa sa tapat mismo ng nahulog niyang pana at muling umugong ng malakas na malakas. Sa muling pagtungo nito sa kinaroroonan ni Elida, ay muli itong nagbuga ng apoy, mabuti na lang at nakailag siya. Nadampot niya ang pana at maliksing inasinta niya ang isa pang mata ng taong ahas. Sa pagwawala nito ay tumama sa katawan niya ang buntot nito. Maging sina Lolo Tomas at Lola Mina ay nahagip din ng nagwawalang halimaw na siyang naging dahilan para matumba sila sa lupa. Lolo! Lola! Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang tunay na pagkatao ng sinasabi ninyong kapatid ng mama ko. Ang alam ko, kailangan kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga magulang. Mabilis na tumayo si Elida at muling inasinta ng hawak na pana ang dibdib naman ng taong ahas. Tinamaan ito at bumagsak sa lupa. Siya ring pag-iinit ng suot naman niyang kwintas. Sinubukang pigilan siya ni Lolo Tomas at tinabig niya lang ang kamay nito at mabilis na nilapitan ang nakahigang taong ahas. Pumatong si Elida sa ibabaw nito at tinusok ang lalamunan ng hawak niyang palaso. Hindi pa nasiyahan at ibinaon niya yon hanggang halos lumampas hanggang batok ng bulaw-bulaw. Nagkikisay ang kamay ng halimaw, tanda na halos sa tindi ng sakit na nararamdaman nito ay wala na itong lakas para lumaban. Serapin! Anak ko! Elida, nagawa mong matalo ang anak namin. Sobrang sakit ang kinahantungan ng buhay niya. Patawad kung nagkamali kami, subalit masakit din sa amin ang mawala ng anak at magpatayan sila. Kaya tanggap ko kung ikaw mismo ang nakapatay sa anak namin. Ito ang nakatakdang kapalaran ng anak natin, Tomas. Hindi ko man lang nakasama ng matagal ang ina ni Elida. Nasaksihan ko rin ang pagkamatay ng anak kong si Serapin. Walang kasing sakit sa tulad kong isang ina. Iniwan mo kami, Mina. Kaya't ikaw lang din ang dapat nasisihin. Kung noon pang nakinig ka na sana sa akin na habang maliit pa, ay patayin na natin ang kambal na ahas ng anak natin. Hindi na sana tayo aabot sa ganito. Na silang dalawa mismo magpatayan. Pero anong ginawa mo? Itinago mo siya. Hinayaan mong lumaki siya ng ganito at pumatay ng maraming tao. Dahil sa isa akong ina, hindi ko kayang mamatay siya. Pero nang malaman kong pinatay niya ang anak nating si Gloria, hindi na ako nagdalawang isip pang tumulong sa kanila.
Subalit pinatay na niya ang aking ina na hindi niya man lang nalamang kapatid niya si Mama. Kaya walang puwang ang buhay niya sa mundo. Ang halimaw ninyong anak! Hindi namin akalain ni Leon na ang halimaw na gusto naming patayin ay tiyuhin mo pala, Elida. Ngunit heto na, napatay mo na ang hayop na halimaw na gumawa nito sa aking binti. Oras na para kami umuwi. Mananatili po sa amin ang lihim ng inyong pamilya. Maraming salamat mga kaibigan. Sasama na ako kina Lolo kahit masama pa rin ang loob ko sa mga nangyari. Habang nag-uusap kaharap ni Elida ang mga kaibigan at ang dalawang matanda ay bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit ng suot niyang kwintas. Hindi niya namamalayang unti-unti na palang gumagalaw ang katawan ng taong ahas na inakala niyang napatay na niya. Bumuga ito ng maraming apoy sa bandang likuran ni Elida, ngunit humarang si Lola Mina at ito mismo ang tinamaan ng apoy sa braso nito at sa binti. Prinotektahan ng matanda ang dalaga. Sa galit niya ay dinampot niya ang sibat ni Leon at mabilis na tumuloy siya sa likod ng ahas at ubod lakas niyang itinusok ang sibat sa ulo ng bulaw-bulaw. Agad itong nanghina at bumagsak sa lupa habang naghihingalo. Mina! Diyos ko po, ang braso mo naputol, Mina! Patawarin mo ako! Ayos lang ako. Kasalanan ko. Nag-alaga ako ng bulaw-bulaw. Patawarin mo ko sa aking nagawang pagkakamali. Hindi pa po siya mamamatay, Lolo. Makakaligtas ang Lola. Oo po, makakaligtas siya. Dalhin po natin sa ospital si Lola Mina. Iniligtas niya ang buhay mo, Elida. Wag na. Kaya ko namang gamutin ang sarili ko. Napatay mo na ba ang anak ko, Elida? Opo, Lola. Patawad po. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang nararapat. Patawarin mo ko at naulila ka sa mga magulang mo nang dahil kay Serapin. Inalalayang makatayo ni Lolo Tomas si Lola Mina habang si Elida naman dinampot ang mga nagkalat na kagamitan sa lupa. Sina Leon at Doming naman ay magkaalalay na naunang naglakad sa kanila. Habang siya ay nananatiling nakatingin sa nakahandusay na katawan ng halimaw. Nagkalat ang dugo sa lupang kinahihigaan nito, sa kanya ito tinalikuran. Tahimik siyang umalis at sumunod sa mga kasamahan niyang nauna nang umalis. Pagdating nila sa bahay ng matandang Mina, ay agad na ginamot ni Lolo Tomas ang putol na kaliwang braso ni Lola Mina. Habang wala itong tigil sa paghagulgol, alam ni Elida na masakit ang sugat ng matanda, pero mas masakit ang mawalan ng anak. Lolo Tomas, ibinabalik ko na po ang suot kong kwintas, ang mutya ng pusa. Hindi naman sa akin yan kundi sa Lola Mina mo. Para sa'yo na yan, ingatan mo. Ikaw na ang totoong nagmamay-ari sa kanya. Ang husay na mga galaw mo kanina ay dahil sa mutyang suot mo. Magpapaalam na po kami. Tiyak na nag-aalala na po ang mga magulang ko sa hindi ko pagpapaalam sa kanila sa ginawa kong pagsama kay Elida. Ako rin po, Lola. Saka para maipagamot ko po ang sugat ko sa binti. Kasama ko ang Lolo Anthony mo. Minaneho niya ang tricycle. Alam niya ang tungkol sa anak naming si Serapin. Siya na nga ang nagsabi sa akin na nakita raw kayong sumakay ng tricycle mo. Kaya't nahulaan ko kung saan ang punta ninyo. Gumuhit ang saya sa mukha ni Leon at Elida nang malamang wala silang dapat alalahanin. Sa paglipas ng panahon ay naglaho na parang bula ang tungkol sa kwento ng aswang na bulaw-bulaw hanggang sa tuluyan nang nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa halimaw na ito. Magsilbisa ng aral na ang pagkakamali ng isang ina ay may mga dahilan. Kadalasan na ang pagkakamaling yon ay may hatid na kapahamakan sa iba at sa sarili niyang pamilya. Dahil ang ahas ay sadyang pumapatay ng taong minsan ay nag-alaga sa kanila.